Mga kabayan, mga tambay, si Kamanong po, muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay, itong napakaingay po ng Coast Guard. Ito pong sa Navy, si Triolia. Si J. Tariela, for correction, J. Tariela. Napakaingay po nito mga tambay, ibang klase po. At siniraan pa niya si Senator Marcoleta. Kaya po si Senator Marcoleta ay kinumporta po siya. At yung pala, sa kabila po ng ingay ni ito pong si Jay Tariela, sa sobrang ingay po, siya po pala ang may itinatago, mga kabayan. Siya pala ang may sikreto na bilyon-bilyon. Nasaan po daw yung bilyon na dapat ay naibibili ng barko, mga kabayan. Pero unahin po muna natin kung paano niya po siniraan at sinagot po siya ni Senator Marcoleta. Ito pong si Tariela na napakaingay po, mga kababayan. Umpisahan na po natin at malalaman po natin kung sino po talaga ang may diferensya. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? Of course, sir, there is a inflation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin in response to what I said, ang isip o blah blah blah. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. Kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Yung sinasabi nating West Nakita Philippine niya po Sea mga tambay. is Ginawa niya po ng issue si Senator Marcoleta na sinasabi niyang pro-China. Samantalang yung sinasabi niya po ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas daw po. Pero sinasabi nga ni Senator Marcoleta, hindi pa atin, wala pang rehistro, wala pang pangalan, hindi pa nakaregistered sa atin. Yung sinasabi po nitong napakaingay at napakatapang po na si Jay Tariela. Ibang klase po itong si Jay Tariela, mga kabayan. Nakita niyo po ang angas ng pagmumuka. Ganun niya po sinasagot-sagot si Senator Marcoleta. Nakulang naman po sa kaalaman pagdating po dito po sa issue ng West Philippine Sea. Hindi po ba? Pinaliwanag na po ni Senator Marcoleta yan. Wala pang ginagawa ang Pilipinas para yan ay ma-registered. Di po ba? Wala pa. Hindi pa ina-actionan kaya hindi pa natin masabi kung ano ang atin, lalo-lalo yung sinasabi pong 200 nautical miles. Wala pa eh. Pero pagdating po dito sa isa pong Navy, mga kabayan, ay ubod po ng angas at tapang, mga kabayan. Hindi po ba? Pero tingnan po natin mga tama. Ito pong maangas at matapang na si Tariela, meron naman po palang tinatago at kinu-question po siya ng Senado. Nasaan daw po ang 2.4 billion na sana raw po ipinambili ng barko? Ayon po rito sa senador na si Mix Subiri. Mga kabayan, ayon po kay tama po. Mga kababayan, pakinggan po natin mga kababayan. Ito pong si Senador, mga kababayan. Ika-ika ng ilabas sa kulungan sa We also gave them funds for missile systems
We also give the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate, Mr. President. Baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa modernization. Hanggang ngayon, Mr. President, pawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nagcaricature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment, hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandyan na po ang pondo. I'm just giving as an example, yung sa Coast Guard. Bakit hindi pa nila binibili ng barko or offshore patrol ships for our Philippine Coast Guard? Let's put our money where our mouth is. We should stop just constantly debating about what we should do and put our action to our plans. That's why it's called a plan of action. We also gave them funds for missile systems. We also give the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa. Yeah, mga kababayan. Ano kaya naman isasagot dyan ni Jay Tariola, mga kababayan? Nasaan na po kaya, mga kababayan? Baka naman naibili na. Baka naman po naibili na, mga kababayan. Naibili na po siguro nila ng Coast Guard, mga tambay. Naibili na po siguro ng grupo po nila Jay Tariela. Yung pinasabi po ni Senator Zubiri na 2.4 billion para ibili ng barko at kagamitan po, mga kababayan, ay naibili na po siguro. At hindi naman po siguro nakurakot. Wala naman po sa itsura ni Jay Trillolia na siya po'y magnanakaw. Wala naman po sa itsura. Matinong-matino naman po. At ang gobyerno naman po natin ngayon, mga kababayan, ay matino. Wala pong issue, mga kababayan, at never pong gawin po yan ni Tariela, mga kababayan. Hindi po magagawa ni Tariela na yung 2.4 billion ay mawala na lang po na parang bula. At yan naman po ay naibili naman siguro nila. Hindi po ba, sir? Kaya nga po napakaingay po natin sa China eh. Di po ba? Napakaingay po natin sa China. Dahil una-una, reklamo tayo ng reklamo. Wala tayong gamit. Wala tayong panlaban sa China. Pero may pambili naman pala tayo. Ang tanong, naibili kaya? Sana naman naibili. Baka naman mali lang po si Senator Zubiri. Baka naman naibili. Nakita nyo po, ito po ay naging spokesperson na po ito ng Navy. Spokesperson na po ito si Tariela. Di ba? Napakaingay po nito. Napakaingay po at lagi pong laman po ito ng mainstream media at ganun din po sa social media. At galit na galit po ito sa China. Pati po ang presidente ng China ay ginawan pa po niya ng mga kung ano-ano pong katatawanan, mga kabayan, ang Pangulo ng China. Kaya nga po, pati po ang embahada o ang embassy po ng China sa ating bansa, pati po ang kanilang mga diplomat ay nag-react po at bumanat din po, sumagot din po sa ginagawa po nitong napakatapang na si Tariela, mga tambay. Na meron naman po palang issue. Meron naman po palang issue na 2.4 billion na matagal na raw po at nasaan na at bakit hindi raw po ibinibili yung yung 2.4 billion na dapat ay ibili ng barko. Kaya nga yun po yung sinasabi natin, mga tambay. Sa sobrang ingay po at kala mo kay tapang-tapang, akala mo kay galing-galing, kay husay-husay nitong ni Jay Tariela, kay tapang-tapang. Pati po si Senator Marcoleta ay ginawan pa ng issue. Ginawan pa ng fake news na sinasabing pro-China.
Tama naman lahat ang ginagawa at sinasabi ni Senator Marcoleta. Tinatanong niya kung nasaan at atin na ba talaga yung ipinaglalaban natin at nagawa na ba ng gobyerno na ito'y patituluhan para po malagyan na ng mapa na ang West Philippine Sea na sinasabing sakop natin ng 200 nautical miles ay atin na talaga. Di po ba? Ubod ng tapang ng isa pong Navy, mga bayan, na si Tariela, yung pala, wala pang hawak na titulo para sabihin ang West Philippine Sea, lalong-lalo po ang sinasabi po nilang sakop natin ay wala pa pala tayong hawak na dokumento. Unbelievable. Sa kabila ng ingay niya, sa sobrang ingay, at lagi na lang laman po ng mainstream media, siya pala yung dapat sagutin at siya pala yung dapat na sumagot. Dito kay Senator Zubiri na hinahanap po yung 2.4 billion, mga kabayan, na napakahirap daw pong lagyan ng budget ito pong Coast Guard o itong Navy natin para madagdagan ang asset natin para po sa magbabantay sa sinasabi nilang West Philippine Sea. Mga kabayan, no? Talaga nakaagulat no? Ito pong Coast Guard, ito pong Navy, may issue po ng 2.4 billion. Yung AFP, may issue rin po ng 15 billion na sinasabing mga ghost din. At sinasabing ghost project din yata. Nakita nyo po? Paano po iingay itong mga ito? Paano po ito makakita ng mga korupsyon? Paano po ito makakita na may issue na pulburon? Kung mismo sila ay billion-billion din po ang nahahawakan umano. Di ba? Mananahimik ka na lang talaga. Dahil pati pala sila ay meron din po pala na nahahawakan umano na isang damukal at billion-billion at hinahanap na dahil yung barko ay hindi nakikita. Pero yung pera, naibigay na yata umano. Kaya nga sinasabi natin, wag muna nating pagbintangan. Wag muna tayo maghinala kay Tariela. Baka naman, hindi lang nakita ni Senator Zubiri. Baka sa iba nakaparking. Mga kabayan, baka sa iba nilagay yung biniling barko na may pondo na 2.4 billion. Wag muna nating pagbintangan. Ito pong napakaingay at gumagawa pa ng maling impormasyon kay Senator Marcoleta na sinasabing pro-China. Ibang klase. Mga kabayan, kaya wag muna nating pagbintangan na ang 2.4 billion na hinahanap ni Senator Zubiri ay baka naman nabili na nila matagal na. Matagal na nilang nabili at sa iba lang nila pinapark. Baka hindi po nakikita ni Senator Zubiri, baka nakalagay po doon sa, baka po nakaparking sa bandang Cagayan. Hindi po ba? Baka nakaparking dyan sa Bisaya, mga kabayan. Hindi po ba? Sa Palawan. Baka nahandyan po yan. Baka nakalagay po sa Batanes. Kaya hindi po nakikita ni Senator Zubiri, mga kababayan. Lalabas naman po ang katotohanan. Ang katotohanan po ay lalabas. Lalong-lalo po pagka ang presidente na po ang Vice President Sara Duterte. Kaya po hindi na tayo magtataka, mga kababayan, na kaya pala nananahimik ang ating mga men in uniform, lalong-lalo po sa issue po ng korupsyon ng mahigit 3 taon at sa issue po ng pulburon na mismo ang ate ang nagsabi nalulong sa pulburon ng kanyang kapatid. Kaya pala nananahimik silang lahat, mga kabayan, dahil grabe pala ang pampatulog at pampabulag at para maging bingi at pipi. Grabe pala. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang komento po natin sa napakaingay na si Tariela, mga kabayan. Ubod ng ingay. Wala naman palang binatbat. Patituluhan mo muna ang West Philippine Sea, saka mag-ingay. Ang yabang-yabang mo, wala pa naman pala tayong mapa, wala pa tayong titulo, wala pa tayong title. Maraming salamat po, mga tambay. Sa nagusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po, mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Kaya
kay Eric Hershon ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Chena, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyong lahat, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. Maraming salamat po. At syempre po mga tambay, taste lang po tayo, mga kabayan. At hindi naman po sila forever diyan, mga kababayan. At makakamtam din po natin, mga kababayan, ang katarungan po, lalo-lalo po sa pinagagawa po nila na mga kawalanghiyaan. May tamang panahon po para sa kanila. At sana po, isama po natin sa ating mga dasal na po makabalik po sa kapangyarihan ang mga Duterte. Tanging sila lang po ang makapagbibigay po ng napaka-tinding pagbabagong muli para po maiyahon muli. At siyempre po, para mapanagot po ang mga magnanakaw at mga sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Sana po, sama po natin sa dasal na makabalik po sila. Thank you po mga tambay. God bless po sa inyo lahat. Paalam.